Magandang araw sa inyong lahat. Sa bidyong ito, tatalakayin namin ang kahalagahan ng komunikasyong Pilipino, partikular ang mga gawi at tradisyon na nagpapakita ng respeto at paggalang sa iba tao. Makausap natin ang dalawang estudyante o mag-aaral sa loob ng campus upang malaman natin ang kanilang mga opinyon at obserbasyon tungkol sa mga gawi at komunikasyong Pilipino. So, samahan niyo kami na sa pagtalakay sa mga katanungan na ito at pag-unawa sa kalagahan ng komunikasyong Pilipino sa ating kultura at lipunan. Magandang hapon, Ginoo. Magandang hapon. Maaari bang ipakilala mo ang iyong sarili? Magandang araw sa lahat. Ako po si John Alin de Losorio, kasalukuyang nasa ikalawang taon ng kolehiyo mula sa Departamento ng Malayang Sining at Edukasyon na kumukuha ng programang Bachelier sa Sekundaryang Edukasyon, Major sa Ingles. At meron po akong mga tanungan dito na nais ko po sanang ipasagot sa iyo ng kahit kaunti lamang. Unang katanungan, paano mo ipaliliwanag sa mga kabataan ang kahalagahan ng paggamit ng po at opo sa pakikipag-usap sa nakakatanda? Mahalaga ang paggamit ng salitang po at opo sa pakikipag-usap ng matatanda dahil ito ay simbolo ng ating magiging respeto. Noon ay kadalasan, hindi lang kadalasan, but noong unang panahon ay ito ay talagang ginagamit upang ipakita natin ang respeto sa ating nakakatanda. Pero ngayon ay nakakalungkot lang na hindi ito nagagamit ng mga kabataan kasi nagbago na nga ang paraan ng pakikipagkomunikasyon. Salamat. Pangalawang katanungan, ano ang papel ng nonverbal na komunikasyon tulad ng galaw ng katawan at ekspresyon ng mukha sa inyong pamilya o komunidad? Mahalaga ang papel ng nonverbal communication kasi may mga bagay na hindi natin na ipapahayag sa paraan ng verbal. So, sa paraan na nonverbal ay naipapakita pa rin natin kung ano ang mensahe na nais nating ipahayag. Like, halimbawa nito ay kapag nakangiti ka kapag nagsasalita. Ibig sabihin nun ay masaya ka na ipinahiwatig mo ang mga bagay na gusto mong iparating sa iyo ang kausap. So, yun lang. Salamat. At pangatlong katanungan, ano ang kahalagahan ng pakikipagkwentuhan, tsismisan sa mga Pilipino at paano ito nakakatulong sa pagpapalalim ng ugnayan ng mga tao? mahalaga ang komunikasyon, lalong-lalo na noong unang panahon na wala pa tayong paraan o medium ng pakikipagkomunikasyon. Dahil nung unang panahon ay wala pang imbento dahil kakulangan din ng mga bagay. Kaya napaka-importante ng Ng pagkikipagkwentuhan at tsismisan. Mahalaga ang pagkikipagkwentuhan at tsismisan kasi ito rin ay isang proseso ng pakikipagpalitan ng impormasyon at kung saan nakakatuto rin tayo mula sa iba sa pakikipagkomunikasyon. Dapat lang natin na isipin na kapag tayo ay makipag-usap or makipagtsismisan, ugaliin natin na ang mga impormasyon na ating ibabahagi sa iba ay tama. Dahil ang tsismisan ay isa din sa mga rason kung bakit may mga reputasyon na nasisira. Kaya maging responsable tayo sa pagbibigay ng impormasyon. Salamat. At panghuling katanungan, anong mga pagbabago ang iyong nakikita sa komunikasyong Pilipino sa kasalukuyan at ano ang epekto nito sa relasyon ng mga tao? Maraming nagbago sa paraan ng komunikasyon dahil nung una ay wala pang mga teknolohiya pero ngayon ay meron na tayong mga gadgets na nagagamit natin sa pakikipagkomunikasyon. Maaari na tayong makipag-usap sa mga kapwa natin o mga kapamilya natin na mula sa ibang bansa. Kaya malaki din ang parte nito. Ang problema lang ay dahil din sa gadgets ay nawawala ang ugnayan natin, yung personal na relasyon sa ating pamilya dahil parang nagkakaroon ng dibisyon sa pamilya kasi nakatuon lang tayo, nakapokus lang tayo sa paggamit ng gadgets. Kaya yun. Yun lang ang mga tanungan na nais kong itanong sa iyo at maraming salamat Ginoo. Maraming salamat. Magandang hapon po sir.
Maaaring pong ipakilala ang iyong sarili. Magandang hapon nga pala sa nanonood. Ako si Debbie Yunting, isang criminology student. At meron akong mga kaunting katanungan dito na gusto ko sanang ipasagot sa iyo. So, bali, ang lahat ng katanungan ay 4. So, pangunang tanong, paano mo ipaliliwanag sa mga kabataan ang kahalagahan ng paggamit ng po at opo sa pagkikipag-usap sa nakakatanda? Para sa mga kabataan, ang paggamit ng po at opo ay isang respeto. At kung ihahalintod natin sa mga matatanda, dapat magbigay tayo ng respeto. Kaya ang paggamit ng po at opo ay importante dahil matatanda sila. Sila ang ating mga nanggaling pa ang ating mga ina, ama, at dapat lang nabigyan natin sila ng respeto dahil tayo bilang mga tumubo galing sa kanila ay papakita natin ng respeto sa pagsabi ng po at opo. Maraming salamat. At pangalawang katanungan, ano ang papel ng non-verbal na komunikasyon tulad ng galaw ng katawan at ekspresyon ng mukha sa inyong pamilya o komunidad? Ang mga non-verbal na komunikasyon tulad ng sa galaw ng mukha at sa galaw ng katawan ay importante at nakakatulong sa komunidad dahil mayroong mga parte na hindi may sasabi gamit ang salita. Kaya hinidadaan ito sa paggamit ng simbolo or galaw ng kamay o sa mukha para ma-explain or mapaiwatig natin kung ano yung ating isasabi. Salamat. At pangatlong katanungan, ano ang kahalagahan ng pagkikipagkwentuhan, tsismisan sa mga Pilipino at paano ito nakakatulong sa pagpapalalim ng ugnayan ng mga tao? Ang tsismisan at ang pagkwento ay nakaka-create o nakagagawa ng koneksyon sa isa't isa dahil nakikishare ka o nakikibahagi ka sa iyong sarili at maging ang tsismisan kahit hindi ito formal ay pwede kang makipag-usap na merong koneksyon sa inyong dalawa, mayroong komunikasyon. Kaya nakakatulong ito sa ating komunidad dahil sa komunikasyon tayo merong koneksyon o may pag-iisa-isa. Salamat. At tayo ay hantong na sa panghuli at pang-4 na katanungan. Anong mga pagbabago ang iyong nakikita sa komunikasyong Pilipino sa kasalukuyan at ano ang epekto nito sa relasyon ng mga tao? Kung sasabihin ko ito sa ganito, kung sa dati at sa ngayon, may kaibahan talaga. Kung dinadaan natin sa liham ang komunikasyon noon, ngayon ay meron ng internet, meron ng mga gadget kung saan pwede natin ipadala ang ating mensahe sa mga malalayong lugar. At nakapagbabago ito sa ating sa kasalukuyan kasi mabilis na ang pag-send o pagbigay ng mga mensahe sa iyong mga minamahal. At yun lamang ang lahat ng katanungan na gusto kong malaman. At maraming salamat. Ayon sa mga sagot ng ating dalawang mag-aaral sa pakikinayam natin, ang natutunan natin ay ang mga gawi ng komunikasyong Pilipino ay nagsisilbing kalasag at tulay sa pagpapahayag ng respeto at pagmamalasakit sa bawat isa, lalo na sa paggagamit ng po at opo sa pakipag-usap sa mga nakakatanda na nagtatampok sa ating pagpapahalaga sa otoridad at karanasan. Mahalaga rin ang nonverbal na communication tulad ng mga galaw ng katawan at ekspresyon ng mukha na nagbibigay ng karagdagang kahulugan sa ating saloobin. Samantalang, ang pagkikipagkwentuhan at tsismisan ay nagiging daan sa mas malalim na ugnayan at sa masamang nag-aalala, naglalatag ito ng pundasyon para sa pagkakaunawaan at pagkakaisa sa pamilya at komunidad. Sa kabila ng mga pagbabago dulot ng teknolohiya, mahalagang mapanatili ang mga tradisyonal na gawi ng komunikasyon upang mapanatili ang ating kulturang Pilipino at maging mas epektibo sa ating pakikipag-ugnayan sa iba. Yun lamang po at maraming salamat.